Welcome back to my channel. So matagal-tagal din ako hindi naka-upload dito sa YouTube channel ko dahil nag-concentrate ako sa FB account ko. So storytelling muna tayo ngayon. Update lang ako. Almost mag-performance na ako dito sa barko na to. So sumampa pala ako dito sa Isilaway, isang US flagship last November 5. So this coming March 5 mag-performance na ako. So ibig sabihin ma-end of contract na ako dito sa barko na to dahil rotary lang yung kinuha ko. Nung unang sampa ko dito, ako lang po yung Pilipino. Then after a few months, may sumampa na isang pampa na si Walden. At ngayon bumaba na last week ago dahil relief lang yung kinuha niya. Then after a few months, may sumampa din na GVA, isang Pilipino. Nakasama ko dito. Kaso mag-quit siya ngayon dahil may schedule na siya ng uwi doon sa Pilipinas. So kinuha niya dito is rotary 4 months. So ayun, magto-2 months na siya, mag-quit siya dito sa pagdating namin dito sa Guam. Yun, ako na naman mag-isang Pilipino dito sa barko na to. Maganda naman yung samahan dito. Mabait si boso, mga officers. Then yung kapitan is bumaba na yung isang kapitan, kasama ko sumampa dito. At ngayon may bago na kaming kapitan, permanent na kapitan din yun dito. So ang biyahe pala nito is along Middle East, Asia. Then ngayon papunta kaming Guam. Ito nga inalon nga kami 3 araw na. So medyo mahirap din kapag inalon dahil talagang walang tulog. Sa mga nagtatanong about sa mga requirements, paano makasampa dito sa US flagship, siguro isa sa pinaka-main na requirements ay ang citizen ka or green card holder. Category AB3 yung visa niyan. Sa mga magtatanong about sa G1 visa, yan po yung binibigay sa mga teacher kasi maraming nagpe-PM sa akin. Yun nga, kinuha sila ng misis nila. Then yung visa is G1 visa. Sa ngayon, hindi pa ako nagbibigay ng advice sa kanila na gumawa ng mga requirements. Baka kasi hindi makasampa dahil lahat ng mga kilala kong G1 visa is hindi pa rin nakakasampa. Then meron ding nag-PM sa akin K1 visa ba yun? Para sa fiancé. Yun din, hindi din ako makaka-sure na makakasampa yan dahil sa mga kilala ko, sabi nila mahirapan daw makasampa ng ganyang visa. So ang nire-recommend ko lang talaga green card holder and US citizen. Din sa mga nagtatanong kung meron kaming agency sa Pinas, wala po kaming agency. Lahat po ng barko namin based on United States. So wala po kami sa Pinas. Malinaw po tayo dyan. So yan muna yung update ko ngayon. Ito pala si Daddy Marino in the US. Sa Marino na nakabase dito sa Amerika. Thank you for watching. Noodles ramen. Kaka-off ko lang. So 12 o'clock na dito ng midnight.